Nagiging malawak yung ginagawang na recruitment, infiltration sa loob ng Kongreso, yung alliance building. Hindi ko nga alam kung ito ba ay konektado ngayon sa darating na 2025, kaya ganito kasi kapursige, no, nagapangin ang ilang mga mambabatas natin at mamaniobra nila yon. So ang Ayos kay Ka-Engel, dating kadra, lumalawak na ang recruitment ng NPA hindi lang sa eskwelahan pati na sa Kongreso ay nangyayari na. Kung hahayaan ang mga makakaliwang grupo sa Kongreso gaya ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Broses, ay maaring umakian-payan sa Senado, o sa mas mataas pa na posisyon sa gobyerno. Lalo sa ngayon ang House Speaker Martin Romualdez ay isa sa sumusuporta sa Makabayan Bloc, kaya gumugulo ang pamamalakad sa Kongreso. Dahil yan ang layunin ng Makabayan Bloc na sirain ang gobyerno. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Binigyan nila ngayon ng hudyat, binigyan nila ng pagkakataon na lumabas yung mga mamamayan, no, nagsama-sama kasi nakita nila na may naging kamalian dahil sinunod nila yung pagmaniobra ng tinatawag nating Makabayan Bloc sa loob ng Congress. Ito ay manifestasyon po ito, no, na nagiging malawak yung ginagawang na recruitment, infiltration sa loob ng Kongreso, yung alliance building. Hindi ko nga alam kung ito ba ay konektado ngayon sa darating na 2025, kaya ganito kasi kapursige, no, nagapangin ang ilang mga mambabatas natin at mamaniobra nila yon. So ang ginawa nilang pagmamaniobra kasi, no, nagkataon lang na mali po sila ng taong inakusahan, nagkamali sila ng ito yung sa SMNI na ito yung gawin nilang parang panimulang laban nila, no, to recover. Kasi ang tingin ko diyan nagre-recover talaga sila kasi tingin nila baka sa 2025 totally wala na sila diyan . So kinabahan, may positibo at may naging negatibong epekto yung nangyari, pero sabi ko sa positibo tayo titingin. Ibig sabihin nakita natin kung ano ang galaw, lawak na ginagawang infiltrasyon ng mga CPP-NPA member dyan sa loob ng Kongreso. At siyempre, sa ginawa nyo pong ito, mas magiging marubdob ang gagawing pagkilos at pagbibigay ng impormasyon hinggil po sa tunay na mukha ng ating tunay na kalaban. Hindi natin kalaban ng congressman, hindi natin kalaban ng Kongreso, hindi natin kalaban ang gobyerno. Ang kalaban natin dito, yung mga taong gustong sirain ang pagkakaisa ng ating gobyerno at ang pagkakaisa po ng ating mamamayan. Angel, may tanong ako sa iyo. Yes, ma'am. Pwede mo bang mas iliwanag pa sa ating mga kababayan yung napanood nila, no, na hindi naman CPP yung sila Paduano, ay si Paduano yata dati. Hindi ako sure. Si Paduano ba dati? Ma'am, hindi rin ako sure. Hindi ka rin sure. Hindi ko siya kilala. Pero yung the rest, sila Tambunting, the rest, no? Hindi naman sila CPP. Pero bakit dahil kahit hindi sila CPP, bakit ang nanalo dito ay ang CPP, NPA, NDF dito sa labanan na ito? Sabi nga natin, mayroong isang special na gawain na pag-i-infiltrate po sa bureaucracy. So yung pagka talaga ng mga party list group organization na tinutukoy po natin na mayroong kumpas ng CPP, ito kasi yung talagang mandato sa kanila to influence the other congressman para maging kaalyado po, no? Ito yung sinasabi nating alliance building doon sa loob ng Congress. Para to influence po sila, lalo na kung tingin nila mayroong mga magiging sagka doon sa kanilang programa. So pinapaliwanag nila. So yan ngayon yung mandato, yan yung marubdob na gawain nung sinasabi nating miyembro pa ng Makabayan Bloc. Kaya nga dapat by 2025 para makita natin yung unification sa loob ng Kongreso at magampanan ng ating mga mababatas ang kanilang mandato, ang kanilang trabaho is to serve the people at i-secure nila yung protectionan po tayo sa mga sinasabi nating insurgents sa ating kapaligiran. So dapat po talaga alisin sila, no? Hindi na sila makabalik sa susunod na halalan sa party list election. So dapat pang eye opener po sa atin to. Ito lantaran po itong pagmamaniobra
CPP, ng NPA sa ating government. At nakakatakot kasi lumalawak yung impluensya nila sa Congress. So, ibig sabihin pataas yan. Yeah. No, pataas yan. What does it mean pataas? Pwedeng ngayon nasa Congress, next step, Senado, next step, pwedeng kay Presidente. Ganun, mga So, ganun po yung ang ibig natin. sabihin, Angel, yung nakikita natin ngayon na para bagang sila na talaga yung gumagalaw. Amoy na amoy natin. Kitang-kita namin dito. Kahit kayo, dapat nakikita nyo na yon, no? Na yung pagdetine sa amin. Kasi ang CPP, NPA, NDF, malaki ang impluensya niya dyan. Kasi bakit naman franchise ng SMNI pero bakit kami ni Eric, di ba? Kasi franchise ng SMNI, hindi naman kami may-ari ng SMNI when we're not part of the administration, di ba? Pero bakit kami? Kasi Laban Kasama ang Bayan is anti-CPP at kami ni Eric ay talagang very straightforward, no? Nagtatanggal ng mga maskara nila Franz Castro. So yun yung hiningi nila yan. So ang nakakatakot dito kasi while we were there na naka-detain kami, yung lakas ng loob namin dito, no, ay ang Supreme Court, ang Armed Forces of the Philippines, pati Senado, no, kasama namin ang Senado dito na hindi sila payag dito. Pero siguro sila Risa Ontiveros, no, na talagang din yan, meron silang historical na alliances, no. So yun yung nakakatakot pag nakita ninyo. Na-imagine nyo na ba ang isang Senado na merong Franz Castro, no? Yes, kaya, Ma'am Lorraine, also ka Angel, yung talagang hindi basta-basta ang idinudulot ng CPP, NPA, NDF, kung saan man siya mapunta. Yeah. Like for example na lang, mapunta itong CPP, NPA, NDF sa kanayunan, sa kabundukan, sa ating mga pamayan ng katutubo, ano nangyayari? Yes. Libo-libo ang namatay. Yes. Nire-rape. At kung ano-ano pang karahasan. Isa na lang dito na nagpapatunay. Itong video ng isang representative, si Franz Castro. Isa Talaingon. Ay, sa Talaingon. Yes, Diba? yes. Isa Alam mo, Franco, nung nandun ako noon, no, nung nandun ako, nakadetain ako, at saka nung nanonood ako, no. Totoo yun. Totoo. CPP talagang may maniobra dito. But I also want to talk about yung paglabag ng karapatan namin ng Kongreso at very arrogant and abusive use of power, no, excessive use of power. Kasi nga sinasabi ko na my father was in Congress, hindi ko ito nakita. No? Nakita ko ito nang pinapanood ko. Sabi ko, grabe, iba na talaga tong Kongreso. Talagang ramdam na ramdam mo yung CPP, NPA, NDF. No? Pero syempre, hindi naman mga inosenteng baby din yung mga nasa harap natin, di ba? So, meron din silang kuntsabahan. I mean, yung pakiramdam ko noon, nung pinapanood ko ito at ginagawa ito sa amin, sabi ko, ganito pala yung ganito pala yung para kang ginagahasa na hindi ka makapagsalita at iniikot yung salita mo. Tapos when we were detained naramdaman ko ganito pala yung inaapi, no? Pero naisip ko, nakakatakot ito kasi kung nagawa nila ito sa amin, no, na nasa media kami, na nakikita kami ng tao, di man kami salat sa buhay, paano yung mga kababayan natin na walang-wala, no, na talagang pwede mo na lang ganyan-ganyanin. Ang swerte nga kasi may camera. Paano yung mga kababayan natin na hindi parte ng media, no, na nasa baryo, nasa barangay, na hindi nakikita yung pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. No? So, ito yung ipinaglalaban natin at napakahalaga ng mga karapatan natin na yan, na hindi natin dapat isinusuko yan. So, nagpapasalamat ako. I was so touched doon sa napakagandang message ng Philippine Military Academy. As a writer also, as an aside, no, it was a literary masterpiece, so beautifully written. And I know that you read it already, no? But I don't have it. Okay. I don't have it, but it was so beautiful, you know, whoever wrote it. No, I didn't solicit it or anything. It was just freely given, and as you can see, no, napaka strongly worded and very clear. And it really showed us again yung sinasabi namin dito sa SMNI, yung sino yung totoong bayani natin at sino yung totoong nagprotekta at nagdepensa sa atin ng malinis ang track record. No? Hindi tayo ibinibenta sa mga komunistang teroristang yan. Yan ang ating mga sundalo. At sila yung nag-alay ng buhay nila, tens of thousands in the past over half a century. No? So, ako yung nagpapasalamat na
na I know that wasn't about me and Eric, no? That was really about the defense of our country. Kasi parang sa kanila, parang yun parang parte na ng buhay nila, nasa puso at kaluluwa na nila, at malinis ang puso at kaluluwa ng ating mga kasundaluhan. At tama talaga si President Rodrigo Roa Duterte, and I'm not politicizing the issue, no? Tama siya talaga, no? At tama din ang taong bayan natin na number one na most trusted ang Armed Forces of the Philippines, no? Na ang experience natin sa ating kasundaluhan ay sila talaga yung nagprotekta sa atin. Sila ang nagpoprotekta sa atin. So, we are, if only for that, no, ang Pilipinas ay hindi banana republic. No? At saka yung meron tayong Supreme Court, no, na pwede nating, yan yung court of last recourse, the last bastion of democracy. Buo ang aking tiwala dyan. A lot of people came to me, Franco, Angel, mga kababayan, to say, isulat mo na yung letter at humingi ka na ng release, no? Mag-apologize daw ako sa Congress at sa Speaker para ma-release ka na. Ayoko. Sabi ko, ayoko gawin yan. Hihintayin ko ang Supreme Court ang mag-release sa akin. Kung hindi nila i-release ako unconditionally, no, na wala na, kasi ang sinasabi nila sa akin, sulat daw ako ng letter at humingi daw ng patawad. At pagkatapos daw sasabihin ko, aminin ko na nagsinungaling ako. Bakit ko aaminin ang hindi totoo? Bakit ako magsisinungaling? At sinabi ko kay Congressman Tambunting, ang credibility ko, yan lang ang kayamanan ko. Okay? Mahalaga sa akin yun. Kaya hindi ako magsusulat ng ganyan, tapos umalis na ako. So, then it turns out I was correct, no? Na natakot itong mga kongresistang ito sa Supreme Court. So, that's good news for the Filipino people. Buhay ang demokrasya natin. But is our democracy in danger? It is in grave danger when you have very abusive congressmen who totally believe up to now when you watch them that they are above the law, that they cannot be questioned. They cannot be held accountable. We are in grave danger. No? Ano ang masasabi mo, kababayan, sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.